Sa ibang balita, mahigit 10,000 pamilya sa ilang bayan sa Maguindanao ang apektado ng baha na hindi pa rin humuhupa kahit tumigil na ang mga pag-ulan. At pinangangambahang lalala pa ang baha dahil sa mga nagsulputang water hyacinth sa Rio Grande de Mindanao. Saksi si JP Soriano. Dahil sa matinding ulan sa mga nagdaang araw, apektado ngayon ng baha ang 89 na barangay sa 13 bayan sa Maguindanao. Sa kabuuan, mahigit 10,000 pamilya ang apektado pero di na inilikas. Sa barangay Sambulawan, sa Dato Salibo halimbawa, malakas ang agos ng tubig. Sa binaharing Datnumeg Elementary School sa Kabuntalan, pinagsama-sama na raw sa isang classroom ang iba't ibang baitang. Mahirap talaga especially sa mga bata kasi syempre minsan yung mga lower part ng suot nila nababasa na kaya kailangan pauwi namin sila kay magiging cause pa ng sakit nila yun. Binahari ng mga sakahan at koprahan sa mga maisang apektado. Halos kalahating milyong piso ang halaga ng nasira. Malaking dagok ngayong anihan pa naman. Sa isda. Yung isda lang. Dahil hindi na pananim, no? Wala na, kaibahan. Hindi na umuulan ngayon, pero baka lumala pa raw at di humupa ang baha. Lalo ngayong nagsulputan na naman ang mga water hyacinth sa Rio Grande de Mindanao. Sa barangay Ulandang nga sa Binsayap North, Cotabato, pinagtatanggal ito ng mga taga-DPWH. Taon na ang ibinilang ng problema ng pagbabara ng mga water hyacinth sa Rio Grande. Ang ikinadismaya noon ng mga lokal na opisyal. Wala raw konkretong solusyon. Dito ang gobyerno na ang depensa naman ay kailangan pa raw pag-aralan kung ano ang pinakamabisa. Buwan ng Hunyo taong 2011 ang bumaha sa Cotabato at ilang bayan sa Maguindanao dahil sa pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao. Sa ngayon, bukod sa pagkatanggal sa mga water hyacinth, nagde-dredge sa ilog ang lokal na pamahalaan o nagtatanggal ng mga silt o burak para mapalalim ang ilog. Dapat tumutulong dito yung mga local government units sa paglinis ng mga water hyacinth kasi nagka-clog yon. And so ang nangyayari, what we do is chronically we do dredging. Umaasa ang ARMM office na maaprubahan ng Mindanao River Basin Development Project na magtatayo ng dike at iba pang istruktura para masolusyonan ang problema ng pagbaha sa reyon. Bukod kasi sa pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao, binabantayan din ngayon ang mga posibleng storm surge sa coastal barangays lalo kapag masama ang panahon. Mula rito sa Cotabato City, JP Soriano, ang inyong saksi.